Okay, absorptive and disruptive capacity of an organization. So, magandang na-vlog natin to, bagong knowledge lang to. Ibig sabihin ng absorptive capacity, yun yung paggamit o mix o paggamit ng bagong information at paggamit ng bagong information at ma-assimilate o magamit nila sa kanyang business operation. So, ibig sabihin, yung mga bagong information, bagong knowledge, bagong technology, paano nila maisasama doon sa kanilang existing operations o existing business operations. That is what you call absorptive capacity. Okay? Absorptive capacity ang tawag dyan. Paano yung bagong knowledge, bagong technology, paano ma-assimilate into the existing operations. Pag sinabi mo namang disruptive capacity, yun naman kung paano mo maitatransfer o maililipat doon sa child companies o doon sa mga satellite companies o doon sa mga child companies mo yung mga processes na existing sa'yo. Paano mo maililipat sa kanila? Yun yung disruptive. Yung disruptive capacity is kabaliktaran ng absorptive. Ibig sabihin yung disruptive kung paano mo maililipat. Okay? Yung disruptive capacity, kaya ako nabanggit yan at naisama yan kasi applicable yan sa mga tao. Paano maililipat ng supervisor mo na matagal na sa industry yung knowledge niya sa'yo, yung experience and knowledge niya sa'yo, paano niya maipapakita at maituturo sa'yo kung paano niya ginagawa yung trabaho niya ng mahabang panahon sa'yo na baguhan pa lang. Yun yung disruptive capacity. Individually, in-explain ko lang na pwede siyang i-apply individually yung disruptive capacity. Kasi yung mga diba, IT ka, programmer ka, halimbawa, paano mo malalaman yung degree of financial leverages and yung degree of operating leverages, yung DOL, lalo na dun sa degree of operating leverages. Yung bang operating income, yung ibig sabihin kasi ng degree of operating leverages, yung sales mo, nakaka-apekto ba dun sa net operating income mo? So, ibig sabihin, pag bumaba ang sales mo, may tendency na yung net operating income mo, bababa din. At syempre, dahil software ang hawak mo, software o hardware ang hawak mo, dapat alam mo yung degree of operating leverages na factor. At yun yung kasama pa rin dito yung degree of financial leverages. Okay? Yung net income mo is nakaka-apekto ba sa sales? Okay? Net income, ibig sabihin ng net income, yung income mo minus yung taxes and iba pang bayarin. Yung income mo minus taxes, yun yung net income. Yun ba, pag bumaba yung sales mo, naapektuhan ba yung income? Siyempre, pag hindi ka nakabenta ng hardware at software, bababa yung sales mo. So, siyempre, bababa rin yung iyong degree of financial leverages. Yun yung isang business, accounting and business concepts na dapat alam ng mga IT at ComSci graduates. Dahil hawak nyo yung yung pinaka-technological factor na mag-i-improve ng iyong degree of financial leverages at degree of operating leverages. Yun ang dapat nyong malaman sa mga supervisor nyo na magaling na o bihasa na or 25 or 30 years na sa industry. Ibig sabihin, pa-retire na sila, so kayo na yung susunod. Anong matututunan nyo sa kanya? Kaya nga dapat, kayong mga bago, kayo yung absorptive, kayo yung sponge na nag-absorb. Yung disruptive, sila naman yung naglilipat sa inyo.
So, yun yung individual. In-explain na natin kung ano yung sa organization at saka ano yung sa individual. Analogy lang yun. Pero yung absorptive capacity and disruptive capacity, yun para lang sa business organization. Nilagyan lang natin ng individual para mas madaling maintindihan. So, yung absorptive capacity and disruptive capacity nanggaling yan sa chemistry. Mag-absorb ka, nag-absorb ka, nag-assimilate ka ng bagong atoms. Pag disruptive ka, naglilipat ka. Yon. Ano yan? Chemistry concept yan kung ipabanggit natin yung science. So, yun lang po.